Hello guys, this is the updated Excel file para sa ating beam design wherein meron na tayong singly reinforced beam design and yung improvement natin dito is yung doubly reinforced beam design. No? So, reset ko muna itong mga values. Reset ko muna siya 0, 0. Okay na ito. Retain na natin. Retain na natin yan. Ito, 0 natin. 0, 0. So, okay na yan. Then, punta tayo sa Midas din. So, dito sa structural model ko, example, for demonstration lang, baguhin natin yung design criteria for rebar. Uncheck natin tong double rebar para mag-singly lang siya. So, i-design natin yung beams natin. So, wait lang guys. Ang focus pala natin dito is itong G1. So, pinalit ko talaga siya ng size 350 by 250 para mag-fail siya sa singly. So, punta tayo sa design. So, run natin yan. So, check natin yung G1. So, sabi ko, di ba, pinalit ko siya para mag-fail sa singly and nag-fail nga siya sa singly. Check natin yung ratio nung MU natin and VMN, 1.6. So, super layo. Gusto natin is less than 1. Ngayon, check naman natin kapag doubly design. So, check na natin yung double rebar, then okay. Then, design ulit natin yung beam natin. So, okay na yung G1, no? Check natin. So, yung result niya is for 25 mm na top bars and dalawang 25 mm na bottom bars dun sa support natin, which is yung negative moment, no? And dun sa midspan, meron tayong dalawang top bars and dalawang bottom bars. Yun naman yung para sa positive moment. So, ang gagawin nyo, iti-take note nyo lang itong section property, itong Fy natin, Fys, and as well as yung F'C natin, and yung design forces natin. Itong design forces, guys, gagamitin natin sa Excel, ilalagay natin siya doon. So, punta tayo sa Excel, lagay natin yung beam mark, G1, yung MU negative, ito yon 149.18. Tapos yung positive moment natin is 37.3. And yung VU naman natin is ito, VU 100.56. So yung section properties natin, double check natin. 250 by 350, okay, tama naman. Concrete cover natin 40, F prime C 27.5, FY 414, and yung DB natin is pwede nyo yung baguhin. Pwedeng 12, 16, 20, 25, 28, or 32. Kayong bahala. Pero for this video, gamitin natin 25 mm. And sa diameter ng stirrup natin is 10 mm with 2 legs, no? So, sabi dito sa computation natin, may message siya. Nag-red to, ibig sabihin, di na niya na satisfy itong expression na to. So, may message siya, increase beam dimension or use double rebar. If gusto natin ng singly, pwede nating palakihin tong height niya or yung base niya, pwede nating i-adjust yan. Eh, since may double design na tayo, pwede tayo mag-double design. So, after nyo ma-input sa singly sheet,
yung mga inputs nyo, like yung MU negative and MU positive, BH, nakalink na siya dito sa doubly, no? So, wala na kayong ita-type dito. Check nyo na lang yung result. So, sa result niya, design type niya is doubly reinforced. Tapos, 2-layer. Try nyo wala pang input dito. Gawin natin 0 to, tapos 4 to. So, check nyo yung message, no? Yung tension bars failed sa detailing kasi yung reverse spacing ay greater sa allowable. Ano ba yung allowable spacing natin? It's either 25 mm or diameter ng bars, which is 25 mm din. So, ang sabi niya, increase beam width or check the analysis if two-layer rebar arrangement is possible. Gawin natin yung 2-layer. Gawin natin 3 to. Tapos, since 4 yun, di ba? So, may isa pang tira. Lagay natin to sa layer 2. Tapos, yung compression bars niya is 2. So, check natin yung remarks. Ito lang ulit yung babaguhin nyo, yung mga colored cyan na to. So, sa lahat, makikita nyo yung mga colored cyan na yan lang yung inputs nyo. So, check nyo yung remarks. So, okay siya. Yung MU is less than VMN. And yung utilization ratio niya is 0.97. So, safe siya since less than 1. And type of failure niya, transition region, since yung FS niya is 841 lang, and yung strain is pasok sa ating code requirements, which is dapat greater than siya sa 0.004. So, check natin yung design ni Midas Gen. Sa design ni Midas Gen, so may konting difference lang dito sa utilization ratio, kasi dun sa Excel natin is 0.97, and dito kay Midas Gen is 0.959 or 0.96. So, okay lang yan since parehas naman yung design output nila. Siguro nagkaroon lang ng ibang nagkaroon lang ng ibang solution, di natin alam since di natin ma-extract yung solution nito eh. Pero sa akin same na yan, 0.97 and 0.96. So, check natin yung pangalawang moment, which is yung sa midspan. Dalawang top bars and dalawang bottom bars. So, check natin. Yung design type niya ay singly, no? Singly, kahit nasa doble ka na sheet, kaya niya rin mag-design ng singly. Kung singly lang yung ni-require ng moment mo. Kasi kung papansinin natin, 37.3 lang yung positive moment natin. And kayang-kaya siya sa singly. So, na-recognize yun ng ating Excel and yung design type niya is singly. And kung mapapansin nyo dito sa pag-compute ng capacity niya, nawala yung A'(S), no? 0 na siya. Pati yung compression still 0 na siya. And pass naman siya since yung VMN niya 92.45, no? Yung MU is 37.3 lang. Yung utilization ratio niya is 0.40. And yung type of failure niya is tension control. And also yung strain natin nasa code requirements. Sa result ni Midas Gen, makikita natin na 0.4035 yung utilization ratio. So, super lapit. So, ibig sabihin, may assurance tayo na tama yung ginagawa natin. Since, yun naman yung purpose nito para ma-compare natin yung design output ng softwares sa ating manual calculation. And, check nga natin sa analysis kung same lang. Kung same lang na 92.45 yung sagot. Check natin sa analysis ng singly. Dito. Lagyan natin dito 2 and 0. So, same lang, no? 92.45. So, kahit nasa doble design ka, kapag na-recognize na Excel na yung kailangan niyang design type is singly lang yung i-design niya. So, yun yung nangyari dito sa Excel natin. So, yung sa calculation naman para sa VU natin or shear, andito lang din yan.
So, ang importante lang dito is makita nyo yung stirrup schedule, no? Ito na yung summary ng lahat ng solution na to. And ito yung buong summary ng lahat ng solution na nasa taas. So, same na same siya kay Midas din. Compare natin. Ito yung sa support. Meron tayong 4 na top bars and 2 bottom bars. Sa midspan naman, meron tayong 2 top bars and 2 bottom bars. So, same siya, no? Yung utilization ratio, 0.97. Kay Midas dyan is 0.96. And sa midspan is 0.4035 and 0.4 naman sa Excel natin. May dalawa kayong option dito na i-print. Kapag yung print summary yung pinili nyo, ito lang yung mapiprint. So, check natin. Print summary. Tapos, pili lang kayo ng folder. Pili natin test. So, yan lang ang summary. Yung mapiprint. Kapag yung print summary yung pinili nyo. Kapag yung print report, buong Excel sheet, mapiprint niya. Lagyan natin test 2. So, ganun, no? Ganun yung pinagkaiba ng dalawang print command natin sa Excel. So, yun lang naman. Nadagdagan lang tayo ng double reinforced and inayos rin natin yung summary sa singly reinforced. Uniform na sila, no? So, ganyan din yung summary sa singly. Kung singly yung i-design nyo. And yung iba pang improvements, 2 moment na yung pwede nating ilagay. Yung sa support and then sa midspan. And sabay na silang ma-design. And so, yun lang for this video. Yung file, para ma-download nyo, ilalagay ko ulit sa description yung link. And please do like and share the video and pa-subscribe na rin para sa mga future videos natin tungkol dito sa structural analysis and design series natin. So, yun lang. Thank you guys.